United States of America, land of the free, pero kung wala kang pera, matutulog ka sa ilalim ng tree. Sabi nila American Dream daw, di wow. Bakit parang camping sa ilalim ng tulay? May racket sila sa buwan pero ang iba natutulog sa bangket at ulan. May mga lungsod sa Amerika na parang pelikula, maganda sa labas, pero pag lumiko ka sa isang kanto, boom! Parang zombie apocalypse na mga walang bahay. Sa channel na to, Real Talk, walang arte-arte. Kwentong totoo na nilagyan ng konting pasakal. Tito John's TV. Ang Amerika ngayon hindi na gaya ng dati. Ang mga taong walang tirahan hindi na lang kwento sa mga eskinita ng New York o sa mga tent city ng San Francisco. Ito na ang salamin ng mga kontradiksyon ng Amerika. Kita nyo yan dating playground ng mga bagets. Ngayon parang campsite. Hindi lahat ay mga adik at mga tamad na hindi nagtatrabaho. May iba dyan dating sundalo, dating guro, dating empleyado na naligaw din ng landas. Marami ding mga Pilipinong nawalan ng trabaho at matitirhan. Ngayon, heto. Ang dating may mga bahay, ngayon may bahay-bahayan sa sidewalk. Ang gobyerno busy pa sa kakaharap ng budget para sa armas at para sa space mission. Pero di makita ang budget para sa mga namumulubi. Noong 2024, umabot sa 771,000 ang mga walang tirahan sa buong US of A. Parang buong taga Pasig City nagcamping sa kalye at kada 10,000 Amerikano may 23 na natutulog sa sidewalk. Parang raffle, pero ang premyo mo, semento at karton. 18% ang pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Ang pinakamataas na naitala simula noong 2007 ayon sa HUD o Housing and Urban Development. Isang ahensya ng gobyerno sa Amerika na ang trabaho ay siguraduhin na may matitirhan ng mga tao, lalo na yung mga low income o walang bahay. Pero teka, hindi lang naman Amerika ang may problema, sabi ng UN. May 100 hanggang 150 milyon sa buong mundo ang walang bahay. Kung isasama pa ang mga nasa didesenteng tirahan, aabot sa 1.6 bilyon. Oo nga, malaki ang bilang sa Amerika, pero kung kukumpara sa Pakistan na 8 milyon, Nigeria at Pilipinas na nasa 4.5 milyon bawat isa, mukhang maliit pa pala. Ang Amerika nasa rank 50 sa buong mundo, pero may twist. Ang usapan dito ay hindi lang ang absolute number, kundi ang percentage. 23 sa bawat 10,000 Amerikano o 0.23% ng populasyon. Mukhang maliit, pero sa mga mayayamang bansa, mataas na yan. Dahil ang Japan 0.2% lang, ang Singapore 1.9 sa 10,000, pati ang Germany at France mas mababa pa. Pero teka ulit, ang Amerika may hawak ng 30% ng total homeless sa mga OECD countries. 4% lang ang populasyon nila sa mundo. Pero 0.5% ng mga taong walang bahay sa mundo ay Amerikano. Ibig sabihin, isa sa 200 homeless sa mundo ay galing Amerika. Ang OECD o Organization for Economic Cooperation and Development, ito ay grupo ng mga bansa na nagkakaisa para tulungan ng isa't isa na palaguin ang ekonomiya, pabutihin ang edukasyon, ayusin ang buwis, trabaho at kalikasan at syempre magmarites ng economic progress ng bawat isa. Ang problema, hindi pantay ang pagkakadistribute ng mga homeless sa California at New York. Halos 45% ng homeless sa Amerika ay galing sa dalawang yan. Hindi man ang pinakamarami, pero isa sa may pinakamaraming homeless sa mga mayayamang bansa. Sa City of Angels, naku po, halos 75,000 ang di makatulog sa kama. Kahit manig, wala. Yung iba may tent, yung iba tarp lang. Akala mo may concert, yung pala homeless convention. At sa San Francisco, abay tech capital yan. Doon ginagawang app yung kahit paghatsing, pero hindi nila ma-download ang solusyon sa homelessness. May 8,000 katao sa lansangan, hindi kasama yung mga nagwa-wifi lang sa Starbucks. High-tech pero low roof. May Silicon Valley pero wala kang silong. May Wall Street pero sa street ka nakaiga. Yan ang Amerika. Sa Seattle kung saan may Amazon at Microsoft, ang dami pa rin may no address found.
Sa New York naman, halos 80,000 ang homeless. Pero mga sosyal, kasi nasa shelter, parang hostel version ng kawalan. Isama na natin ang Hawaii. Aba, para kang nag-beach camping. 80 sa bawat 10,000 walang tirahan. Kaya kahit may sunset view, masakit pa rin sa likod kung karton ang kama mo. Akala nyo lungsod lang? Aba, pati sa mga probinsya ng Amerika. Uso na rin ang bahay-bahayan sa totoong buhay. Yung iba sa mga lumang sasakyan na nakatira. Marami pang iba, San Diego, Phoenix, Philadelphia, Washington DC, Boston, Las Vegas, pati mga malilit na bayan na apektuhan na rin. So bakit ganito? Komplikado ang dahilan. Pero ang pangunahing problema ay ang kakulangan ng murang pabahay. 7.1 million units ang kulang. Mahal na ang renta pero ang minimum wage walang ganong pagbabago. Kaya kahit may trabaho, hirap pa rin makahanap ng matitirhan. Sa California at New York ang may pinakamahalang renta at ang pinakamaraming homeless. Sa Mississippi naman murang renta kaya konti ang homeless. Ang problema hindi lang renta pati bahay mahal na kaya ang dami nagre-rent ng habang buhay. Kaya kabayan, lesson learned. Kahit nasa first world country ka, kung di ka pasok sa budget, pasok ka sa sidewalk. America may be great, pero kung sa lansangan ka natutulog, hindi yan American Dream, kundi American, hoy, gising. At yan ang kwento ng bahay kubo sa bansa ng McDo. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe kay Tito John's TV kung saan may tawang, may banat at may seryosong aral. Kita-kit sa susunod na chika. Shout out kina Amazing Oma from Hilongos Leyte, Peace Corps CBO from Cotabato City, Joe Recto ng Laguna, Good James, Archie de la Cruz, Jennifer Caparal ng Northern Samar, Tinaden Whitey from Quezon City, Marjon Siba from Ramon Isabela, kay Kabayan Chris Guno ng Qatar, at Mr. and Mrs. Nabal ng Santo Tomas, Batangas, Marcel Vinluan ng San Carlos City, Pangasinan, Baby Joy Lorca ng Sucat Muntinlupa City, Giovanni Vallador ng Misamis Oriental, Joseph Mabayan, Arnel Habil ng Camarines Norte, William Casantusa ng Alabang Muntinlupa, Reynard Bacalso dyan sa North Korea. Sa laging nanonood na si Ronnie Alejo, Raymark Lumanog from Cayman Island, Lester San Felipe ng Family Laguna, Catherine Tagle dyan pa sa Japan, kay Jam Basco, Martin Veras, Nasro Dinorak ng Cotabato City, Alyak Baraga from Ilagan City, Isabela, J. Omas, Victorino Viana ng Navotas, Vientoy at sa matagal na nating followers na si Raymar Togs. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.